Chismoso talaga. Ito. Ito sa akin. Ito kinuwento lang naman. Ulitin ko ha, to be clear. Kinuwento sa akin to. At first, I didn't believe. Okay? Kasi that's who I am eh. Alam mo, ako po yung tipo ng taong hindi gullible, hindi basta-basta naniniwala. Pero nung nakita ko tong interview ni si Ma'am Elizabeth at itong si VP Sara Duterte, para tuloy na confirm yung kinukwento sa akin. Di umano daw, para bagang may naglalason kay Pangulong Duterte through the medicine. Yun ang sinabi sa akin. And because of that, bumagsak yung katawan ni Pangulong Duterte. And we saw that. Nakita natin yan during sa kanyang presidency. Nakita natin talagang ang laki ng after nung from the beginning. Kasi naalala ko nun eh, nung campaign, malakas siya. Nakakatatlo, 4 na sortie kami nun sa isang araw, 2016. Pero nung pagkatapos niya, talagang bumagsak yung katawan niya. Again, wala po tayong Alam niyo, parang ang tinutukoy rito ni Banat Bay mula noong 2016, malakas, noong 2022. Diba, pagbaba ni Duterte, unti-unti pong nag-deteriorate yung katawan niya. Alam niyo yung totoo, very stressful kasi ang pagiging presidente. Walang bumaba sa pwesto ang hindi po nagmukhang dugyot. Even Gloria Arroyo, diba, pagkatapos ng kanyang presidency, hindi pa nagkakakulyar sa leeg yun. Makakita mo yung itsura ni Gloria, akala mo kinabayuhan ng puti ng 7 demonyong problema. Oh. Tapos minalas pa, nakulong. Diba? Si Erap din, nung pag-alis ng Malacanang, kulang na kala mo, polar bear. Diba? Tapos si Duterte, nung pagbaba ng Malacanang, kala mo, naluging kung ano. Diba? Nakaka-stress kasi. Sino problema ng buong Pilipinas dalhin mo? Tapos may mga buwisit pa sa paligid mo. Lahat na lang ng bad vibes, bad energies, salon-salo mo. Diba? Nakaka-stress talaga. So kung yung tinutukoy rito ni Banat Bay, na sabi nga niya noong 2016 di ba? Nakakailang sorties sila na napupuntahan. 2016 yun. Lumipas ang 6 na taon. Stressful years. Tapos nang bababae pa, mumamanyak pa sa Malacanang. Diba? At bumagsak yung katawan ni Pangulong Duterte. And we saw that. Nakita natin yan during sa kanyang presidency. Nakita natin talagang ang laki ng after nung from the beginning. Kasi ini-splice yan naman yung video eh. So, ibig sabihin ni Banat Bay pala rito, lumalason kay Duterte kapamilya niya. Ganun ba yun? Tama, di ba? Kapamilya niya lumalason, hindi ICC. Through medicine na binibigay kay Duterte, di ba? Baka kapamilya niya. Tingnan nyo ha. Dire-diretsuhin natin to. Hanapin ko yung original nito. In-splice niya. Kasi meron nagkwento sa akin. Ito kinuwento lang naman. Ulitin ko ha, to be clear. Kinuwento sa akin to. At first, I didn't believe. Okay? Kasi that's who I am eh. Alam mo, ako po yung tipo ng taong hindi gullible, hindi basta-basta naniniwala. Pero nung nakita ko tong interview ni si Ma'am Elizabeth at itong si VP Sara Duterte, para tuloy na confirm yung kinukwento sa akin. Di umano daw, para bagang may naglalason kay Pangulong Duterte through the medicine. Yun ang sinabi sa akin. And because of that, bumagsak through the medicine ha. Yung katawan ni Pangulong Duterte. And we saw that. Nakita natin yan during sa kanyang presidency. Nakita natin talagang ang laki ng after nung from the beginning. Kasi naalala ko nun eh, nung campaign, malakas siya. Nakakatatlo, 4 na sortie kami nun sa isang araw. So, alisin natin dito yung ICC. Okay? Alisin natin yung ICC. Kasi binabanggit niya yung 2016. Pero nung pagkatapos niya, talagang bumagsak yung katawan niya. Again, wala po tayong tinutukoy na tao. Ito yung pagbagsak ng katawan niya, sinasabi niya. Pag pinatay, bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Diba? Payat din, bagsak na yung katawan. Nung panahon na siya na-aresto, payat lalo rito eh. Ayan o. May sasabihin. Hindi na nga makalayo ng grupo. Kasi kayo kung mahuli.
Don't do it personal. Don't. Nanay ko! Tangina mo! Wag ba? Punta. Please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan! Bawal hawakan. Tumayo ko na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to be observed and Huwag respected. kayong umawak. Huwag kayong nakipakialam sa kanila. Kasi lawyer. Saan mo ano yung lawyer? Bawal. Huwag mo tayo mag-usap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Usap pa kami. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag ba? Nag-uusap pa kami. Punta. Attorney, please Huwag mo hawakan. Is this what you want, Mr. President? Huwag mo hawakan. Time lang eh. Time lang. Kayo mga Huwag mo hawakan yung nanay ko! Hmm. Grabe si Hanelit eh. Ito yung gawin niyo! Anak ko! Ibalik niyo ang anak niyo. Ibalik niyo ang anak ko. Ang binabasa. Diba? Yan yung pinaghiwa-hiwalay sila eh. So, kita talaga naman yung pagbagsak ng kanyang katawan. Diba? So, ang tanong, Banat Bay, taga saan ang lumalason kay Duterte? Diba? Kung si Duterte po nilalason sa Malacanang pa lamang, sino sa mga kasama ni Duterte ang sa tingin nyo kaya ang pwedeng gumawa nito sa kanya? Sino ba ang kanyang palaging kadikit? Diba? Sino ba ang may access sa kanyang mga gamot? O, hanggang sa nung pag-uwi niya na ng bahay nila, makalipas ang 1 taon. Diba? No. At yung pinagmumura niya sa PBBM noong January 28, 2024, deteriorate na yung katawan niya. Diba? Alam nyo yan, tingin ko naman dyan, hindi nilalason yan. Yan ay gawa ng matanda na, nagde-deteriorate na yung katawan ni Digong. Unti-unti nang bumibigay. Pa 80 anyos na eh. Plus, di ba? Wala pang iniisip kung hindi masama. Alam nyo, yung pag-iisip ng hindi mabuti, nakakapagpabagsak ng katawan daw yan. Bad vibes yan eh, nakakasira yan ng katawan. Accidental or this could be intentional. We do not know. Kasi meron Ay, nako. Banat Bay, ewan. Kasi kung gusto niyang tumbukin si PBBM, ang labo. Di ba? Pwede mong tamaan dyan, Banat Bay, si Bongo. Yan ang julalay ni Digong. So are you trying to say si Bongo lumalason kay Digong, may access sa gamot through medicine? Oh. Di ba? Ay, nako. Kaya sige, buyers na po muna. At kita-kita po ulit tayo mamaya. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless. Thank you. Yan, si Bongo ang super alalay na nagbibigay sa kanya ng gamot. Nako, patay ka ngayon, Banat Bay. This person who have the access to meds are his family. Tama. Diba? O, dapat wag tanggapin ng galing sa kanyang pamilya. Alam nyo, naalala ko lang doon po sa the Netherlands, hindi po gamot niya na galing sa pamilya niya ang iniinom ni Digong. Iniinom niya, may sariling gamot doon. Pinagagamot siya doon eh. Oh.